Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Oh, mga kabayan, good morning, good morning. Sabi nga nung isang kapampangan na TikTokeris, mga kabayan, good morning. Magandang araw sa inyo, mga kabayan. Ito, napanood natin kahapon sa balita, itong mga Yanggans, mga kabayan, ngayon ay tudutang ginang, walang kinalaman dyan sa impeachment na yan, ay ginagawa nitong mga to, mga kabayan, na walang alam ang mga Pilipino. Di ganoon ninong kainitan, mga kabayan, ang confidential funds ng ating Vice President ay laging may papresko niyang mga yan at bidang-bida. Sinasabi pa nila, mga kabayan, na talagang impeachable offense, yung paggamit ng ating Vice Presidente sa confidential funds. Bakit itong mga to ngayon, mga kabayan, ay kanya-kanya ang dahilan? Pambihira, mga kabayan, mga congressman yan. At sino ba yung nag-file ng impeachment complaint sa ating Vice Presidente? Kasamahan nila, sina Castro, mga kabayan. Ngayon na hindi nila alam. Imposible, mga kabayan, na hindi sila nagkakausap-usap dyan. Diba? Natakot siguro, mga kabayan, na malagay sila sa alanganin, mga kabayan. Ay nakita nila ang epekto ng ginawa nila. Mga nagbulag-bulagan kasi, mga kabayan, ng mga panahon na yun. Bidang-bida. Sabi nga ni Mayor Magalong, may 777 may 21 million, mga kabayan, ng congressman. Kita mo? Tapos ngayon wala nang alam, pumasok lang ang bagong taon. Paano kaya yan pagka nag-resume ang Congress, ang 19th Congress, mga kabayan? Ano kaya? Di ba'y nananawagan ang mga makabayan black? Isipin mo, mga kabayan. Legal na nagpo-forum ang mga makakaliwang grupo. Nakatilibais pa. Kita mo yan kung paano patatalsigin ng ating Vice Presidente. Sa lang yan, sa pamumuno lang, mga kabayan, ni Bongit nangyayari. Diba? Legal lang mga makakaliwang grupo na nagtitipon, nakatilibais pa man din Grabe. Ang daming comment dito, mga kabayan, about dyan sa akap-akap na yan. Nagbasa tayo ng comment kahapon. Kapag sa dami na nagsasabi na yung palang 5,000, mga kabayan, ay talagang 3,000 lang ang natatanggap. At saka yung mga taga Batangas diyan. Yung mga mga naka-schedule para sa pag-receive, ng ayudang akap na yan. Ay tupad ba yun? Oo. Ay mga nakapaskil ang mukha ng mga rekto Ano gayan? Tsaka to si Luis Manzano. Ay ginamit na totoo, mga kabayan, ng totoo sinasabi ni Vice Presidente natin, mga kabayan, na yung pag-vote buying ay dinadaan sa ayuda. Kita mo? Nakalagay doon ang mga muka ng ng mga kongresista, mga politiko, mga kabayan. Sabi nga ni Ted Filon, ay ano ga nangyayari? At talagang literal ninyong pinangalandakan na paggamit ng ayuda. Sa ngalan ng ayuda, may boto ka na. Gano'n, mga kabayan. Ito pa pala, mga kabayan, mayroong pa-blind item tayo. Kilala nyo ga kung sino yung yung may 10 panganay, mga kabayan, sa 10 babae? Tinalo pa si Tom Cruise, mga kabayan, sa sobrang lakas ng dating. 10 anak sa iba't ibang babae. Ay, napakalupit, mga kabayan. Sana all. Ingat kayo, mga kabayan. Nakita ko to, mga lords. Malungkot na katotohanan. Pero this is the truth. Si Tatay Digong restored the image of Marcos administration. Marcos administration, PBBM,
destroying the image of Duterte family. Apakasakit, apakalungkot na katotohanan, but that's the truth. Kasi 'di ba, pansinin nyo, nung campaign period pa ni Tatay Digong, no? And at the same time, nung tumungtong na as president si Tatay Digong, ano ang ginawa ni Tatay Digong? 'Di ba? Pinakita niya sa atin na tunay na bayani si Apo Lakay. 'Di ba? Kaya doon nag-start actually. Pagpasok ni Tatay Digong, doon nag-start. Bumango, no? Bumango ang pangalan ng mga Marcos. Kasi 'di ba ilang years kinamumuhian ang mga Marcos, yung pangalan ng Marcos, 'di ba? Pero nung 'di ba, tumungtong si Tatay Digong as president. Ang ginawa ni Tatay Digong, 'di ba? Hindi niya kinalaban ang mga Marcos, bagkos. Bagkos, 'di ba? Parang binild up pa ito ni Tatay Digong. No, pinalibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Tapos marami siyang mga clips. And yung nagtutok si Tatay Digong na pinupuri niya si Apo Lakay. And mag-i-honest ako sa inyong mga lords, ako din, isa sa rason bakit na-curious ako at naniwala ako, di ba, na bayani si Apo Lakay at maraming mga magagandang nagawa si Apo Lakay. Isa sa rason dyan, dahil kay Tatay Digong. Kasi di ba, wala siyang masamang tinapay kay Apo Lakay sa ama ni PBBM, di ba? Yung mga kwento niya sa atin ay magaganda. And imagine niyo, ilang dekada hinadlangan ng Pilipinas, hinadlangan, di ba, ng mga administrasyong nagdaan ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Pero nung tumungtong si Tatay Digong, wala nang nakahadlang, pinalibing talaga. Pero ngayon, grabe mga lods, kinikilabutan ako. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos administration sa mga Duterte? Nakakaano eh. Diba? Marirealize mo, ganyan pala ang Marcos. My God! Ang mga Marcos, they are doing everything. Diba? Para masira lang ang mga Duterte. And feeling ko mga lods, may agenda yan sila. At gusto nilang manatili talaga na pangmatagalan sa pwesto. Diba? Kasi palagi talaga nilang sinisira ngayon ang mga Duterte. Grabe. They are doing everything. Yung mga Congress, yung mga buhaya, diba? Tapos hinahayaan lang ni PBBM. No, hindi siya nakikisali para kunwari siya ang mabait. Kunwari parang wala siyang hindi siya yung mastermind. Pero yung laro nila, Marcos administration, yung laro nila ngayon, grabe. Alam niyo, convinced na talaga ako. Yung Tuadcom, yung hearing nila, napapasko na, hearing pa rin ang hearing. Convinced na ako. Gusto talaga nilang siraan ang mga Duterte. Convinced na ako dyan. Kaya tayo mga Pilipino, no to Marcos na. No to Marcos na. Kitang-kita natin ang pag-uugali ng mga Marcos na pag nakuha na nila lahat at nakabalik sila sa pwesto, yung mga tumulong sa kanila, pag sa palagay nilang threat sa kanila, sinisiraan nila.
Yan ang Marcos administration.